Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. By the way, sino po naniniwala, may mga pamilya na dapat na sana ay magpatuloy yung saya, pero hindi nagpapatuloy yung saya. Totoo ba yan? May mga pamilya na dapat nananatili, na na-enjoy na lang yung mga moment na kasama ang isa't isa, pero yung reality, pag tiningnan nyo, hindi iyon yung nangyayari. There are some families na sa halip na maging masaya, pagpasok ng taon, parang mas naging malungkot sa pagpasok ng taon. Alam niyo po, kung meron mang isang bagay na dapat tinatapos tayo sa ating buhay, yun yung mga bagay na yon. At kung meron man tayong dapat patuloy na sinisimulan sa ating buhay, yung manatiling masaya yung ating pamilya. Alam niyo po, again, sino po naniniwala, kung gusto mong magpatuloy yung saya sa pamilya mo, dapat ihinto mo na yung mga nagpapalungkot sa pamilya mo. Totoo ba yan? Kung gusto mo na maging masaya, tuloy-tuloy yung saya ng pamilya, dapat makita mo, ano ba yung nagpapalungkot sa aking pamilya? And at the same time, alam niyo po, kung gusto mong magpatuloy ang kasaganaan sa pamilya mo, dapat ihinto mo na yung mga bagay na nagpapahirap sa pamilya mo. At gayon din naman, kung gusto mong magpatuloy na buo ang pamilya mo, dapat ihinto mo na yung mga nakakasira sa pamilya mo. What does it mean? Kung ang nagpapalungkot sa loob ng pamilya mo, yung bangayan ng bangayan, dapat ngayong 2026, nawala na yon o mawala na yon sa pamilya mo. Yung salitaan ng masasakit, ng mga hindi dapat na mga salita sa isa't isa, dapat ihinto na yon. Yung walang pakialaman sa isa't isa, dapat ngayong 2026, wala na yon. And at the same time, dapat yung mga bagay na paglilihim na nakakapanakit sa miyembro ng pamilya, dapat wala na yon. At the same time, kung ang nagpapahirap sa pamilya mo, yung magabong paggastos, dapat ihinto mo na ngayong 2026. Wala sa lugar na paggastos, yung utang dito, utang doon, yung tapal dito, tapal doon. Alam niyo po, dapat ngayong 2026, wala na yon. At kung ang sumisira sa pamilya, yung lihim at yung bulgar na panloloko sa asawa, dapat ihinto na ngayong 2026. Yung pataasan ng ihi, ng pride, dapat wala na ngayon yung 2026. Alam niyo po, but aside from those traits na dapat nang ihinto, alam niyo po, merong mas malalim na dapat ihinto tayo sa loob ng ating pamilya. At ito yung mga maling kultura sa loob ng ating pamilya. Mga kultura na sa halip bumuo, sa halip magpatatag ng isang pamilya, alam niyo po, sumisira. Alam niyo po, ano tinuturo dito sa atin ng Panginoon? May mga kultura tayo sa loob ng ating pamilya na sa halip na magpasaya, nagpapalungkot. May mga kultura tayo sa loob ng ating pamilya sa halip na magpatibay, nagpapabuay ng relasyon sa loob ng pamilya. Now, ang tanong dito, ano ba yung mga kultura sa loob ng pamilya na dapat palayain natin yung ating pamilya? Alam niyo po, unang-una, yung tinatawag nating harmful culture of pampering idol family members. Ang sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, nasabi diyan, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming inuutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Totoo po ba, may mga kultura tayo sa loob ng pamilya, hindi natin pansin, sobra nang nakakapanakit sa loob ng pamilya. At isa sa mga kultura na yon, yung kultura ng pangungonsinti sa tamad na miyembro ng pamilya. Totoo ba, may mga pagkakataon na biyano naman talaga mga nagiging tamad na lang sa loob ng pamilya. Pansinin niyo, may mga anak, ang lakas-lakas ng loob, pero ang lakas-lakas manligaw, ang lakas-lakas na bumarkada, pero yung pinagkainan lang, hindi marunong hugasan. Napansin niyo yan? May mga anak, ang daming oras doon sa pag-i-scroll sa social media, sa pagsa-cellphone, pero teenager na, hindi pa marunong maglaban ng panty, hindi pa marunong maglaban ng brief, pero ang daming oras sa pagsa-cellphone. Napansin niyo yan? May mga kaligaw na nga, ang dami ng alam sa lab,
pero ala pang alam sa gawaing bahay. Napansin niyo yan? Yung mga anak na ang dami ng alam pagdating sa lab. Pero yung gawain sa bahay, wala pang kaalam-alam. Alam niyo po, dapat maging prinsipyo sa buhay ng mga anak na gusto mong kumain, dapat linisin mo pinagkainan mo. Magluto ka. Gusto mo malinis na damit, dapat laban mo yung mga sinusuot mo. Gusto mong malinis na bahay, linisin mo yung mga pinagkalatan mo. Dapat ganun yung prinsipyo natin sa mga anak natin. At ganun din dapat yung mga anak. Kasi nga, ito ang totoo. Una, tandaan nyo po, every time na laging ginagawa ng magulang ang dapat gawin ng anak, nag-iiwan ka ng isang mensahe na hindi niya kailangang maging responsable sa hinaharap ng buhay. Every time, tandaan nyo po, every time na ang isang magulang, yung dapat gawin ng anak, ginagawa niya, nag-iiwan ka ng mensahe sa kanya na hindi mo naman kailangan maging responsable in the future ng buhay mo. Iyon yung iniiwan mong message sa kanya. Alam niyo po, maniwala ka, bawat sandali na hinahayaan mo lang yung anak mo na huwag hugasan yung mga pinagkainan niya, nag-iiwan ka ng mensahe na hindi niya kailangan gawin yon kahit na nasa ibang bahay pa siya. Sa lahat ng mga magulang, maniwala ka po, bawat sandali na hinahayaan mo na huwag laban ng anak mo yung kanyang mga damit na ginamit, nag-iiwan ka ng mensahe na dapat lagi siyang napagsisilbihan. At sa lahat ng mga magulang, bawat sandali na hinahayaan mo lang na laging nakahilata anak mo, nag-iiwan ka ng mensahe na pwede siyang magdepende at mag-demand sa iba lagi sa buhay niya. Iyon yung iniiwan nating mensahe sa kanya. Kaya nga hindi lang ito basta pagbibigay doon sa hindi paghuhugas ng mga pinagkainan, pagbibigay doon sa mga hindi paglalaba, sa mga ginamit na damit ng mga anak, at hindi lang ito basta pagbibigay doon sa mga hindi pagliligpit ng hinigaan ng anak. No, ang lalim ng iniiwan nitong mensahe sa kanya in the future ng kanyang buhay. Alam niyo po, again, sa lahat ng mga magulang, pagka ito yung iniiwan mong mensahe sa iyong mga anak, isang araw, ang laki na magiging problema ng anak mo sa future. Alam niyo po, again, it's about their future. A future problem on how they face life. Kasi nga, paano haharapin ng isang tao ang hamon ng buhay na pinaghugasan lang o yung pinagkainan lang niya, hindi niya maalam kung paano hugasan? Paano haharapin ng isang tao ang buhay kung yung mga pinaghubaran lang niya, hindi niya marunong, hindi niya malaban? Yung hinigaan lang niya, hindi niya maayos. Paano pa siya haharap nun sa buhay? Alam niyo po, paano haharapin ng isang anak ang buhay kung ang alam lang niya sa buhay niya ay humilata ng humilata? Napansin niya yan? May mga kabataan, lalo ngayong panahon na ito, ayaw na ayaw ma-istorbo pagka nag-i-scroll ng cellphone nila. Totoo po ba yan? Alam niyo po, ikalawa, tandaan niyo po, every time na laging ginagawa ng magulang yung dapat gawin ng anak, nag-iiwan ka ng mensahe na pwede siyang mag-demand without accountability. Ito yung iniiwan mong mensahe sa iyong anak. Kapag ka ginagawa mo, lahat yung dapat na sana yung anak mo ang gumagawa sa sarili niya. Nag-iiwan ka ng mensahe na dapat na pwede siyang mag-demand without accountability sa buhay na ito. Alam niyo po, ang linaw ng iiwan mong mensahe, every time na kinukonsinti mo ang anak mo, tinuturoan mo siyang mag-demand sa buhay na walang kaakibat na responsibility. Kaya nga, again, sa lahat po ng mga magulang, maniwala ka, yung anak na lumaking laging pinagsisilbihan, sila rin yung paglaki, laging may reklamo sa lahat ng bagay sa buhay. Pagka yung mga anak natin laging nasanay na pinaghahainan, pinaglalabahan ng damit, pinag-aayos ng higaan, ng pinaghigaan, paglaki niyan, sila rin yung laging may demand sa buhay. Sila rin yung laging may reklamo sa buhay. At sila rin yung laging nag-e-expect na tumanggap ng hindi naman nagbibigay. At the same time, sila rin yung unfit for life.
Kakainin sila ng buhay dahil pinalaki mo silang tamad. Tandaan niyo po, ang pagtuturo sa mga anak ng gawaing bagay, ng pagiging responsable, hindi ito parusa sa kanila, paghahanda ito sa kanila sa buhay. Pagtuturo ito sa kanila na maging marespeto sa iba. Kasi pansinin nyo, sa tingin mo, nirerespeto ka ng anak mo kung ang ginagawa niya na dapat siya yung gumagawa, ikaw yung gumagawa, yung pinagkainan niya, ikaw na nagluto, ikaw pa naghugas, yung mga pinagsutan niya, ang laki-laki na, ikaw pa rin yung naglalaba, yung mga pinaghigaan niya, ikaw pa rin ang nagliligpit, sa tingin mo may respeto siya sa'yo. Sa tingin mo, nagdi-develop ka ng respeto sa buhay ng anak mo. No. Ang pagpapalaki sa anak ng responsable ay paghahanda sa kanila ng pagiging marespeto sa buhay at sa kapwa. Nagsisimula ang pagtuturo ng pagiging marespeto sa loob ng tahanan at maging doon sa mga simpleng bagay na dapat ginagawa ng isang anak. Tandaan niyo po, ang pagtuturo sa anak sa gawaing bagay, hindi siya parusa. Pagtuturo ito na ang lahat ay pinaghihirapan bago makuha. Dapat ganun natin minumulat yung mga anak natin. Lalo na sa mga kabataan natin sa simbahan, sa church. Huwag ang sipag-sipag mo sa church, pero pagdating mo sa bahay, para kang amo ng mga magulang mo. Hindi dapat ganon. Kasi pagka ganon, parang wala naman talagang totoong transformation o conversion sa atin. Dapat kung ano tayo sa church, ganon ka rin dapat sa bahay mo. Kung responsable ka sa loob ng church, dapat responsable ka rin anak sa loob ng tahanan. Wag lang maging magaling sa loob ng church, kundi dapat sa tahanan din. So kaya nga dapat yung mga magulang, malinaw yung iiwan nating mensahe sa kanila. Hindi ka mag-iiwan at hindi ka maghuhubog ng isang mabuting anak, responsableng anak, kapag gagawin mo lahat yung dapat, sana sila yung gumagawa sa buhay. Again, hindi lang ito simpleng paghuhugas ng pinagkainan. Paglalaban ng mga ginamit, at the same time, pag-aayos ng mga higaan, paghahanda ito sa future ng anak mo. Doon sa mga maliliit na bagay na yon, tinuturuan mo siyang maging responsable. Tinuturuan mo siyang maging matibay sa buhay. Tinuturuan mo siya na maging marespeto sa kapwa niya. Ikalawa, na culture na dapat ihinto na natin sa loob ng pamilya, harmful culture of parentification o yung tinatawag nating tagasalo. Proverbs 13:22, ang sabi rito, ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, ngunit ang kayamanan ng makasalanan para sa matuwid ay nakalagak. Ano ibig sabihin nito? Ano kinalaman nito sa relasyon, sa loob ng pamilya? Ano kinalaman nito doon sa mga maling kultura sa loob ng pamilya? Totoo po ba? Kung meron mang isa sa mga dapat pinalalaya ang pamilya, ito yung kultura ng parentification o yung tagasalo. May doon, sino po rito mga panganay? Taas ang kamay. Yung kukunti lang po ang panganay dito. Yung tumayong mga breadwinner ng pamilya. Alam niyo po, ano ba ibig sabihin itong parentification culture? It refers to a family or societal dynamics where children, especially the eldest girls, are pushed into adult caregiving roles per parent or sibling, blurring generational lines and forcing them to sacrifice their own needs to others. Ito yung harmful culture dahil ikaw yung ate. Dahil ikaw yung kuya, ikaw yung sasalo sa mga obligasyong hindi magampanan ng mga magulang. Alam niyo po, dapat hindi na ito magpatuloy sa loob ng pamilya. Na dahil ikaw yung ate, ikaw yung kuya, ikaw yung sasalo ng mga responsibilidad na hindi magampanan ng magulang. Na dahil ikaw yung ate, ikaw yung magsasakripisyo para sa mga magulang mo at mga kapatid mo.
At dahil ikaw yung ate, ikaw yung kuya, ikaw yung tatay, yung pangalawang magulang sa mga kapatid mo. Sa unang tingin, parang maganda naman. Pero pag ikaw na yung nasa mismong katatayuan ng isang tagasalo, sasabihin mo hindi siya madali. Totoo po ba yan? Alam niyo po, ano ibig sabihin ito? Hindi po masama ang tumulong sa magulang. Besides, iyon yung lagi nating tinuturo eh. Totoo po ba? But, not to the extent na yung obligasyon at yung responsibilidad na magulang, anak na yung magpapasan. Sa mga magulang po na naririto, kasama natin sa online service, hindi po masama na tulungan kayo ng mga anak. Pero, wag naman dumating sa point na yung obligasyon ng magulang, yung anak na ang magpapasan. At hindi masama ang tumulong sa kapatid. Again, lagi nga natin itong tinuturo eh. But not to the extent na makukulong na ang isang panganay o ang isang breadwinner sa panghabang buhay na obligasyon. At hindi po masama ang tumulong sa pamilya dahil ito ay isa sa mga core values natin. Lagi nating tinuturo, but not to the extent na lahat na lang buhat-buhat niya at nang tumanda siyang mag-isa. Sumaya lahat ng tinulungan niya, pero siya tumandang malungkot. Nagkapamilya lahat ng tinulungan niya, pero siya tumandang mag-isa. Huwag natin gagawin sa isang miyembro ng pamilya natin yan. So ano tinuturo nito? Hayaan nating maging masaya bawat miyembro ng pamilya. Hayaan natin maging masaya magulang, ganon din naman dapat yung mga anak. Huwag nating punuin ng guilt ang isang miyembro ng pamilya na dahil ikaw yung panganay, ikaw yung kuya, ikaw yung ate, dapat saluhin mo yung ibang obligasyon ng magulang. No, huwag nating lalagyan ng guilt ang ibang miyembro ng pamilya. Huwag nating nanakawan ng kabataan, ng kaligayahan, pagkakataon na magkaroon din ng sarili nilang pamilya. At higit sa lahat, magtulong-tulong sa pagpasan sa pasanin sa loob ng pamilya. Huwag pong ipapasan sa iisa. Kasi mahirap yon. Huwag ipapasan sa isang anak lang, huwag ipapasan sa isang magulang lang, hanggat may kaya gawin magtulong-tulong sa ikagagaan ng pasanin ng pamilya. Ikatlo, na harmful culture na dapat ihinto na sa loob ng pamilya is a harmful culture of perfect family, picture of family, o yung tinatawag nating pakitang tao. Sabi po sa Matthew 23:27, kahabag-habag kayo sa mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. So ang tanong dito, ano ba itong klase ng kultura na to? Ang sabi rito, the act of showing off or putting on a facade of goodness or competence for appearance sake, often driven by desire for social approval, reputation, contrasting with genuine inner qualities. Ito yung concept ng superficiality or pagkukunwari. Ito rin yung concept na iba sa pinakikita ang totoong kondisyon ng isang bagay. Again, anong kinalaman nito pagdating sa usapin ng pamilya? Una, huwag piliting ayos sa labas, pero sugatan sa loob. Totoo po ba, may mga pamilya, pilit pinakikitang ayos sa labas, pero ang totoo, sirang-sira sa loob. Totoo po ba yan? May mga pamilya, may mga mag-asawa, pagdating sa labas, ang ganda-ganda ng samahan, pero pagdating sa loob, hindi nagkikibuan, hindi na magkatabi sa pagtulog, hindi na nag-uusap, wala nang pakialaman sa isa't isa. Alam niyo po, kung meron mang isang bagay na dapat inihinto tayo na kultura sa loob ng pamilya, ito yung kultura ng pakitang tao. Yung nakikita ng mga tao sa labas, huwarang kayong pamilya, pero pagdating sa loob, wala nang pakialaman. Pagdating sa loob, kahit sa tulugan, again, magkahiwalay, ang tingin ng mga tao sa labas, masaya yung pagsasama nyo,
Pero pagdating dun sa loob, nagsasama na lang kayo na parang sa mga anak na lang. So ano tinuturo nito? Bago mo piliting maging ayos sa labas, pilitin mo munang maging ayos sa loob ng pamilya mo. Bago mo unahin maging ayos sa labas, unahin mo munang maging ayos sa loob ng pamilya mo. At bago mo isipin ang sasabihin ng ibang tao sa labas ng tahanan o ng pamilya, isipin mo muna yung sasabihin ng mga tao sa loob ng pamilya mo. So ikalawa, huwag piliting maging sagana sa labas, pero ikaw sa loob. Totoo po ba? Isa sa mga pinakamaling imulat sa pamilya, yung mamuhay ng higit sa kakayanan. Totoo ba yan? May mga pamilya, pag tiningnan mo, bakit ba sila nasasadlak doon sa bagay na hindi naman dapat nila kinasasadlakan, lalo na yung kakapusan at kahirapan. Alam niyo po, isa sa mga pinakapangit na imulat sa pamilya, yung pagmukhaing maluwag kahit hindi pa naman. At isa sa mga pinakamaling imulat sa pamilya, yung mas pahalagahan yung image kaysa doon sa kapayapaan ng isip. What's the point? Alam niyo po, napakatalino at napakahusay, napaka-morally inclined yung paalala ng mga matatanda na habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Totoo po ba yan? Napakaganda nung paalala ng mga matatanda na yon. Napaka-morally inclined. And at the same time, yung isa pang paalala nila na sabi nila, huwag mong yakapin ang puno kung alam mo namang hindi maaabot ng iyong mga kamay. Ano pinapaalala nito sa isang pamilya? Mamuhay ng may katalinuhan at hindi ng may kayabangan. Alam niyo po, ipapahama ka ng ganong klaseng pamumuhay na mas inuuna mo pa yung pagpapakitang gilas sa ibang tao, inuuna mo pa yung pakitang tao kaysa mamuhay ka sa kung saan ka lang dapat muna. Aanhin mo yung image na mapera kayo, pero baong kayo sa utang. Aanhin mo yung image na mapera kayo, pero wala namang kayong tulog kaiisip sa mga bayarin. At aanhin mo yung image na mapera kayo, pero maya't maya, nagtatalo kayo sa pera at nagtatago ka sa maniningil. Kung hindi pa kayang isang bagay, huwag pilitin. Kung hindi kayang i-private yung mga anak sa mga may anak po na magpapaaral pa, huwag mong pilitin. Kung hindi kaya yung latest na iPhone, huwag munang mag-iPhone kung hindi pa kaya ng magulang. Kung hindi kaya yung kotse, mag-commute muna. Kasi nga ito ang totoo. Ang pamumuhay na higit sa kakayanan ay isang poverty trap. Tandaan niyo po, poverty trap, yung mamumuhay ka ng beyond doon sa iyong kakayanan. Hindi mo napapansin, unti-unti ka na palang nababaon ng husto sa kahirapan. At the same time, ang pamumuhay ng higit sa kakayanan, nagdadala sa isang pamilya ng tinatawag nating false sense of security. Yung akala mo, mukhang kaya mo pag may emergency, pero ang totoo, hindi mo pala kaya. Iba't ibang harmful culture sa loob ng pamilya na dapat ihinto na sa loob ng pamilya. Mapanakit na kultura ng pangungonsinti, mapanakit na kultura ng tagasalo, at mapanakit na kultura ng pakitang tao. Again, kung gusto po nating magpatuloy ang saya, buo, matatag ang pamilya, may pagkakaisa, may pagkakaunawaan, ihinto yung dapat ihinto na mga gawi, kultura sa loob ng pamilya. Palayain ang pamilya sa mga maling kultura na yon. Now, ang tanong, kung may kulturang dapat ihinto sa loob ng pamilya, ano naman yung mga dapat ipagpatuloy? Patuloy na yakapin. Una, the culture of family centrality. Sino po naniniwala? Isa sa mga dapat ituloy na kultura sa loob ng pamilya, yung malalim na pagpapahalaga mismo sa pamilya. Tandaan mo ba yan? Kung meron man tayong dapat na tinutuloy na kultura, yung malalim na pagpapahalaga sa pamilya, na walang malayo o pang ilang degree, ang lahat ay kamag-anak, malapit na kamag-anak.
Dapat ganon. At lahat ng ito, yung kultura ng family centrality, nag-uugat siya doon sa core values na meron ang pamilya. Ibig sabihin, bunga siya ng mahalagang pinapahalagahan sa loob ng pamilya. Gaya halimbawa, una, malalim na pagrespeto sa mga nakakatanda. Pansinin nyo, very unique. Yung pamilyang Pinoy, pag doon sa paggamit nila ng salitang po at opo, napaka-unique natin dito. Although may mga gumagamit nito ng nakasimangot, hindi bukal sa loob, pero the original intention of using it was purely to exercise deep respect, lalo na doon sa mga nakakatanda. At ang maganda rito, na itatawid dito ng maraming pamilya from generation to generation. Ang tanong, bakit mahalaga na itawid dito ng pamilya from generation to generations? Pansinin niyo, ang sabi sa Leviticus 19:32, "You shall stand up before the gray head and honor the face of an old man, and you shall fear your God. I am the Lord." Ang paggalang pala sa mga nakakatanda ay pagpapakita rin ng paggalang at takot sa Diyos. Pagkilala ng kanilang natatanging katangian sa buhay, pagkilala dun sa natatanging kaalaman sa buhay, at pagkilala para sa tuloy-tuloy na connection o dun sa tinatawag nating community, family community connection. So pagka tayo, nandoon yung ating malalim na paggalang sa nakakatanda, hindi napapatid yung tinatawag nating community o family connection. Ikalawa, malalim na pagpapahalaga sa pagsasanay ng bawat miyembro ng pamilya na maging responsable. Sino po naniniwala? Yung batang sinanay sa gawaing bahay, again, sila rin yung lumaking responsable sa buhay. Totoo ba yan? Yung mga batang sinanay sa hirap, sinanay sa mga gawaing bahay, sinanay na madiskarte sa buhay, yung kahit na yelo lang, nagbebenta, ice candy, kung ano-ano yung pwedeng maibenta sa mga kaklase. Alam nyo, pagdating ng araw, sila yung mga mas nagiging responsable sa buhay. Alam nyo po, yung batang sinanay sa hirap, sila rin yung sobrang mapagmahal sa magulang at sa mga kapatid. Napansin nyo yan? Yung mga laki sa hirap, yung mga lumaki sa mga gawaing bagay, minulat ng maaga sa katotohanan ng buhay, sila rin yung lumaking mapagmahal sa magulang at kapatid. At yung mga bata pa lang na namulat sa kahit simpleng gampanin, paglaki nito, hindi takot sa buhay. Hindi takot mawala ng pera kasi alam dumiskarte sa buhay. Pero yung pinalaki sa layaw, pinalaki sa sarap, pinalaki ng nanay na konsentidora, ang hina sa buhay. Napansin nyo? Kasi nga, wala naman talaga magiging na anak na irresponsable kung wala namang nanay na konsentidora. Totoo ba yan? Wala naman talagang lalabas na anak na ganun kung hindi kinonsinti lang. So, alam niyo po, may mga anak na bumagsak lang doon sa quiz na 1, 2, 3, parang guguho na mundo. Napansin niyo yan? Wala lang baon, di napapasok. May mga anak na yun na wala lang baon, di napapasok. May mga anak na wala lang bagong gamit sa school, hindi napapasok. Alam niyo po, kaya nga ganun ka-importante na itawid from generation to generation ng pamilya, yung pagsasana, yung paghubog sa kanila na maging responsable. Kasi nga, ito yung magtatawid din sa kanila doon sa mga hamon ng buhay. Ikalawa, hindi lang yung culture of centrality, kundi yung culture of family first. Sino po naniniwala? Kasama sa dapat tuloy-tuloy na kultura, yung kultura ng family first. Totoo po ba yan? At dito po dapat maging malinaw sa atin yung ilang detalye pag sinabing family first. Kasi nga, again, ang pamilya yung unang emotional, social, physical, and financial line of defense ng isang tao. Kaya nga dapat family first kasi sila yung unang depensa mo sa iba't ibang areas na yun ng buhay mo. Pamilya yung unang magiging kaagapay mo sa bagyo, magiging katuwang mo sa bigat ng buhay, magiging kasama mo sa paglaban ng buhay. Now, ang tanong,
Ano ba ibig sabihin ng family first on a biblical perspective? Ang sabi dito sa Genesis chapter 2 verses 24, ang sabi rito, "For this reason, a man and a woman will leave his father's and mother's house." So una, ang ibig sabihin ng family first, ang pamilya mo na binuo, ang priority mo na. Pag nag-asawa ka na, yung asawa mo na, yung mga anak mo na, sila na talaga yung immediate family mo. Yung dating immediate family mo, na nanay mo, kapatid mo, magiging sila? Sila na yung mga tinatawag natin na extended family ng buhay mo. So wag tayong malilito kapag ating nilalakaran na yung bagong status ng buhay natin. So doon sa mga kabataan, pag nagkapamilya ka na, ang priority mo na yung binuo mong pamilya. Sila na yung immediate family mo. So when you choose, when you plan, when you decide, when you spend, ang top priority mo, yung binuo mong pamilya. Sa pagdidesisyon mo, ang top priority mo, yung binuo mong pamilya. Sa paggasta mo, ang top priority mo, yung binuo mong pamilya. Sa mga pagpili mo, ang top priority mo, yung binuo mong pamilya. So huwag ikasasama ng loob ng mga magulang yon. So sa mga magulang po, nasaan yung mga magulang dito? Pag nag-asawa na yung mga anak nyo, huwag nyong ikasasama ng loob na ang magiging priority nila sa buhay, yung binuo na nilang pamilya. Kasi, iyon yung biblical perspective. Hindi naman yung sasabihin ng Biblia na on that reason, he or she will leave yung kanyang father's and mother's house kasi iyon yung gusto ng Diyos na lakaran ng isang tao. So huwag mong ikasama ng loob na hindi na ikaw yung priority niya, kasunod ka na lang dun sa priority niya kasi may pamilya na siya. So, dapat huwag nating ikasasama ng loob at doon naman sa mga anak, do not feel guilty na ang priority mo ngayon yung pamilya mo kasi iyon naman yung dapat. So huwag kang magigilty na inuuna mo yung asawa mo, yung anak mo, kesa ngayon sa mga magulang mo. Kasi nga, nagpamilya ka eh. At yun yung dapat na maging top priority mo. So, again, these are biblical principles. Hindi lang to isang kathang-isip, hindi lang to isang pananaw ng isang tao, kung hindi ito ay prinsipyo ng Biblia. So, ang top priority mo na ngayon, yung binuo mong pamilya. At ikatlo, na kultura, dapat ituloy natin sa loob ng pamilya, the culture of forgiving and forgetting. Sino po naniniwala? Isa yun sa mga dapat na ituloy natin na kultura sa loob ng pamilya. Kasi nga, ala naman talagang perpektong magulang, walang perpektong anak, walang perpektong kapatid, walang perpektong asawa. At some point ng buhay, mayroong hindi unawaan, magulang sa anak, asawa sa asawa, kapatid sa kapatid. Pero, at the end of the day, dapat nandoon yung culture of forgiving and forgetting. Nandoon lagi yung kultura, hindi dapat inaalis yung kultura ng pagpapatawad at paglimot din naman dun sa pagkakamali. And when we say forgiving and forgetting, automatic na yon na pag nagpatawad ka na, ibig sabihin, hindi naman automatic na pag nagpatawad ka na nakalimutan mo na yung ginawa. No. These are two different things. Ang tanong, bakit kailangan mong gawin yung magpatawad at lumimot? Una, lahat ng restoration sa nasirang relasyon nagsimula sa paghingi ng tawad at pagpapatawad. So, kailangan may humingi ng tawad. Kailangan may pagpatawad din naman para doon sa restoration ng relasyon na nasira o nasugatan. Ang tanong, paano mo gagawin yung mga bagay na yon? Paano mo sisimulan yung proseso ng pagpapatawad, proseso ng paglimot
para doon sa nagkamali. Alam niyo po, again, kasunod na ba nun yung muling pagsasama, especially doon sa mga mag-asawa na may nagkamali? Kung meron bang humingi ng tawad, kung meron bang nagpatawad, kasunod na ba nun magsasama na? No. Kailangan pagalingin muna yung nasaktang emotion. Kailangan pagalingin muna yung nasaktang relasyon at kailangan pagalingin muna yung nasaktang mga plano sa loob ng pamilya. Ang importante, nagawa mo yung unang hakbang ng restoration sa relationship, yung muling pagsasama, yung process na dadaanan kung gaano katagal, depende sa sincerity ng humihingi ng tawad at sa openness ng nagpapatawad. So ang bilis ng paggaling, ng restoration doon sa relationship, depende sa dalawang tao. Doon sa sincerity ng humihingi ng tawad sa nagkamali at doon sa openness ng nagpapatawad o doon sa mga pinagkamalian. So ang importante, nagawa mo ng palayain ang sarili mo from the burden of the past. Ang importante, nagbigay ka rin ng pintuan para sa muling pagkabuo ng nasugatang relasyon sa loob ng pamilya. Ito man ay sa magulang sa anak o sa parehas na magulang o sa mga magkakapatid. Ang importante dito, kung hindi man loobin na agad magkasama, at least nakatanaw kayo na isang araw maayos din ang lahat. So church, this is the message of the Lord for this morning. Muli sa pagtawid natin ng 2026, tapusin na natin lahat ng mga mapanakit na kultura sa loob ng ating pamilya. So hindi po tayo pabata. Sa mga magulang, tandaan nyo, hindi tayo pabata. At sa mga anak, gayon din naman, hindi rin naman paatras ang edad ng mga anak. So tanggalin na natin lahat ng kultura na dapat wala na sa loob ng pamilya. Kultura ng pangungonsinti, ng tagasalo, ng pakitang tao, and at the same time, habang tinatapos natin yung mga maling kultura sa loob ng ating pamilya, tuloy-tuloy itawid natin yung mga magaganda, mga kulturang bubuo at magpapatatag ng ating pamilya. Ito yung malalim na pagpapahalaga sa pamilya. Ito yung kultura ng family first. At the same time, kultura ng pagpapatawad at paglimot sa nagkamali at sa mga pagkakamali. Sa ganong paraan, mananatili ang saya sa loob ng pamilya. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, hindi po perpekto yung aming mga pamilya. May mga pamilya na bago dumating sa lugar na ito, maaaring nagkaroon ng samaan ng loob, hindi pagkakaunawaan. May mga pamilya na habang naririnig ang mensaheng ito, ay nandoon sa sitwasyon na magkakalayo. Magkakalayo ang loob, magkakalayo ang kanilang emotion. Lord, dalangin ko po na gamitin mo ang mensaheng ito, ang sandaling ito, para muling buuin ang mga nasirang relasyon, muling buuin ang mga nasaktang emotion, pagalingin, at ituloy-tuloy, Panginoon, ang kasiyahan sa loob ng pamilya. Lord, I believe na sa oras na to, merong kang ginagawa sa buhay ng iyong mga anak. Patuloy na kumikilos ang banal na Espiritu para po ayusin yung mga dapat ayusin, pagalingin yung dapat pagalingin, at pasayahin ang loob ng aming mga pamilya. Salamat po muli po sa kabuuan po ng pagtanggap namin ng mensahe mula sa iyong mga salita. Nawa po, Panginoon, naluwalhati ka, napapurihan ka sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and Amen. God bless you.